Magandang araw. Nandito ka ngayon sa ating Windra Tarot Serye. Ito naman ay taos-puso, lalim no, taos-puso mong pagtanggap na ito'y makikita ng buong sanlibutan. Ganun eh. Thank you, madam. Yes, Thank pinapayagan you. mo to ha. Ayan. Okay. Mukha mo pa lang ay talagang excited ka na sa ating Yes. Windras Tarot Serye. And nakikita ko sa mukha mo ang curiosity kung ano talaga ang lalabas sa tarot. Eventually, kailangan ko ng iyong buong name, birthday, pakisabi mo ng malakas name. December 15, 1980. Ang haba ng apelyido mo. Grabe. Apelido na po yan ang asawa ko po. Oo. Pag pinagsama-sama, alam mo, yung apelyido, naniniwala ka ba na ang bawat pangalan ay may dahilan? So, dahil feng shui name, babasahin ko sa iyo ang buong ibig sabihin. Yung name mo is paghahanap ng katotohanan tungkol sa buhay kung saan matagal mo nang ipinaglalaban na kahirapan. Yes po. Naget mo? At ngayon, Yes, dahil madam. nagkaroon ka naman ng asawa na, yung apelyido niya, nakakaapekto pa rin sa'yo yun. Ngayon lang lumakas ang loob mo, di ba? Nung nakapag-asawa Yes. ka, mas malakas ang loob mo nung ginamit mo ang kanyang apelyido kaysa noong ikaw ay dalaga pa. Naramdaman mo rin yun. Yes, madam. Oo. Tapos, ang birthday mo, fighter. Kaya lang, huwag kang magagalit ha. Nauubusan ka sa sarili mong kasalanan. Ibig sabihin, masyado kang mapagbigay, hindi mo binabalanse. Yun ay kinagagalit sa iyo ng asawa mo. Masyado kang mapagbigay. Lahat, binibigyan mo. Lahat, ibibigay mo. Tama naman yun. Yun talaga naman talaga ang karapatan ng isang pamilya sa isang pamilya. Pero, tingnan mo kung may matitira pa sa'yo. Diba? Binibigay mo Yes. lahat, kagaya ngayon, lahat. Tulong ka. Ngayon, hindi ka makapundar. At yun ang minsang pinagdadaanan ng inyong kaguluhan. Kaya yan, sinasabi ko lang sa'yo kasi nasa birthday mo, ang karakter mo, nasa pangalan mo, at sa birthday ng sweetheart mo, yung talagang may conflict. Mag-ingat ka ha, baka minsan hindi ka na niya maunawaan. Magkaroon kayo ng clash. Mayroong problemang internal sa inyong dalawa. Alam mo yun. Yes. Hindi kayo magtagpo sa dulo para kayong lang sa tubig. Napansin mo? Yes. Opo. Ayan. Pili ka. 1 to 10. 9, madam. 9. Aba, matibay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matibay. Naku, pag-ingatan mo ang health mo, yung pananakit ng iyong batok papunta sa likod hanggang balakang, nararamdaman mo ba ito? Ito ay, I don't know kung osteoporosis or oscopriosis. Siguro, dapat kang magpa-check up kasi mula dun sa pinagkakawitan ng bra, hanggang dun sa may balakang mo, ayun o, hanggang sa, I don't know kung left or right ito na hita or binti. Right, madam. Nararamdaman mo? Pa-check up kainin para maingatan. Actually, ito ay over fatigue. Sa trabaho, madam. Pagbubuhat ito ng mabibigat.
or pagyuko na biglang tumunog, or pagkadulas noong ikaw ay teenager pa. Ayan o, isang insidente na mayroong umikot-ikot ka, I don't know kung ano yon, pagkatapos tinamaan ang hips. Ay, yung pagkahulog ko siguro dati, madam. Yun, ayan. Yun ang naging cause at ngayon lumalala siya. Hindi mo to pina-check up, ano? Yung blood test ko lang, pina-check up ko, madam. Hindi. Kinakailangan, pati yung mga bone, kasi umano ka eh, nahulog ka eh. So, ayan. Kitang-kita sa tarot ang health mo. Sa ngayon, may nilalabang kang posisyon, ibig sabihin, dyan, kung ano yung career na meron ka dyan, ingatan mo. Maraming gustong kumuha niyan. Masyadong exposed sa'yo ang inggit. Maraming gustong umintriga. Ayan o. Pakaingatan mo ito ha. Kasi bread and butter mo itong sitwasyon na to. Alam mo to? Sa trabaho, madam. Yes, oo. Sa trabaho, madam. Yes, bread and butter mo to. Dito ka kumukuha ng ipinadadala mo, at the same time dito ka rin kumukuha ng ikinakabuhay mo. Pero may mga sumusulpot na problema. Alam mo ito kasi nararamdaman mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan taon ka na dyan, Be? 10 taon na po. Sa 10 taon na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong isa. Malaki ang tiwala sa'yo. Kaya lang may talagang isang tao na nakamasid sa'yo. Sino kaya ito? Na talagang tinitingnan niya ang bawat galaw mo. Kutob mo rin yan. So mag-ingat ka ha. Kaya kita pinag-iingat kasi sayang naman yung mas siya, hindi siya ahead sa'yo. Parang bago rin lang siya. May kasama din ako dito, madam. Yes. Bago lang, mas matagal ka. Kaya mag-ingat ha. Huwag mo na lang papansinin kung may naririnig ka ng mga kwento-kwento, huwag mo papansinin hanggat hindi siya mismo nagsasabi sa'yo. Kasi baka mamaya pinag-aaway lang kayo. Ha? O ikaw ito. I-balance mo ang financial matter mo kasi yung kagustuhan mo makapagpagawa ng isang bahay sa isang lote, nag-dream mo talaga. Kailangan mong financially i-balance. Magagawa mo to. Coming through ito. Thank you, madam. Yun nga. Kaya kailangan mo rin makinig sa iyong, kahit sabihin pa natin na hindi kayo nagkakaintindihang mag-asawa. Asawa na sasabihin ko kasi ginamit ko na apelido niya di ba? Kailangan mong makinig pa rin sa kanya. Although may hinanakit ka sa kanya. Naghahanapan kayo pareho. So, bakit hindi daw kayo nakakaipon? Yan ang laging yung paksa. Tama? Bakit parang laging kulang? Laging kulang, madam. Yun ang laging yung pinag-uusapan di ba? Alam mo kung bakit? Mas madami ang labas kaysa pagpasok ng pera. Pag ganon, kahit hindi natin hulaan, both side kasi kayo tumutulong. Syempre, nagtatrabaho man kayo ng nagtatrabaho, both side naman kayong naglalabas. Minsan, unbalance ang paglalabas kasi mas malaki ang nailalabas kaysa
na itatago nyo. Talagang mag-a-add even kayo. At maaapit ka ng inyong financial matter. Be, ano to ha? Pag-ingatan kung sino man ito na kamag-anak mo, lalaki at isang babae, maaaring ito may edad na, maaaring ito ay lolo, or lola, or nanay, or tatay, ang mahaharap sa isang problemang financial na may kinalaman sa kalusugan. So, pag-ingatan. Kung kilala nyo to, matandang babae. Sister-in-law siguro. Ha? Sister-in-law siguro, madam. Pwede yun. Basta ako, interpreter lang to, may edad na babae. Pag-ingatin, dahil baka ito'y maharap sa hospitalisasyon na maaaring lahat gumastos. Pa-check up agad. Oh. Ayon dito sa tarot mo, may susubok sa inyong mag-asawa. Ito nararamdaman mo na to eh. Parang lagi kayong sinusubukang hiwalay o bate. 100%, madam. Ang sabi dito sa tarot, ito ay isang panalangin ng isang taong naiinggit sa inyong pagsasama. At ito'y matatagpuan sa Pilipinas. Nasaan ba kayo? Ako lang dito sa abroad, madam. Yung asawa ko lang doon sa Pilipinas. So ito, galing sa Pilipinas, ang masamang imahin na nagpapahiwalay sa inyong dalawa. Kaya pala kanina pa ako ng malayo ang vision. Ayan. Sabihan mo ang asawa mo na, oy, sabi ni Madam Windra, kahit minsan, magpa-appointment ka rin na ipatarot mo. Kasi ayan, oh, ang isang pangit na itim na negatibong puwersa ay nanggagaling sa Pilipinas. At ito inuudyukan ang pagsasama ninyo sa away at hiwalayan. Nag-umpisa ito nung may mapaayos na isang bahay. Ano to? May nirenovate ka bang bahay? O mayroon kayong nilipatan bahay? Yung tricycle siguro, madam, pinaayos. Yun. Pwede. Kasi apat eh. Pwedeng titulo, pwedeng bahay, pwedeng sasakyan na umiikot. Nag-umpisa doon. Doon nag-umpisa kasi medyo umaangat-angat na. Hindi na kagaya ng dati. May nabibili na. Kaya sabihin mo sa asawa mo, medyo ingat. Tapos ito, uy, may mabibili kayong isang bakanting lote, ah. Pag nangyari to, mag-ano ka dito, tawagan mo ako. Ito, bakanting lote, ang mabibili, at ito ay hindi nalalayo kung nasaan yung lugar ng asawa mo. Ha? Bakanting lote pa lang to. At maaring doon mag-umpisa ang pagpapatayo ng isang bahay. Tawagan mo kami ha pag nangyari. Yes, madam. Yes, madam. Oo. Kaya lang, yun nga, again and again, kailangan yung mag-usap mag-asawa at pag-usapan na kinakailangan malampasan nyo itong mga mimosa na ito, mga pakailamerang gandaran na ito, at ang asawa mo pagsabihan mo na magpakaayos. Hawakang mabuti ang financial matter. Lumayo sa tukso ng mga kung sino-sino. Ha? Kasi yun ay kinainis mo sa kanya eh. Hindi niya makontrol ng sarili niya. Tama? Yes. Ikaw dyan, nasa sayo kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas or mag-i-stay dyan. Pero ayon dito, napapagod kang kausapin ang lalaki ito, ang iyong asawa, kasi parang gusto mo nang give up
Tama. Pagdating sa ganyan, yun nga kanina, may nagpapaaway lang. Pero pag-usapan nyo. Ha, pag-usapan nyo. Ay, napapagod ka na ng trabaho mo. Parang ganun ang ganun ang routine ng buhay mo. Yun ang sinasabi mo. So, mas pangit naman kung uuwi ka. Ano yung kakabuhay mo, di ba? So, magtiis ka na lang dyan. Kaya lang, i-sure mo ang property na makapundar na kayo. Kasi, yun na lang ang kulang eh. Na magkaroon kayo ng sariling dream house nyo. Na ikaw ang reyna. Siya ang hari. Hindi yung madami kayo na nandun sa isang bahay. Marami nakikialam. Ayan. Tanggalin mo na yung lungkot mo. Kung ano man yung nararamdaman mo sa asawa mo, makukuha naman daw sa usapan. At yung naririnig mo na trust issue tungkol sa relasyon, tigilan na lang muna yan, mag-usap kayo. Alam mo itong sinasabi kong to, di ba? Yes, madam. At yan ang gumugulo sa isip mo, di ba? Kung totoo o hindi. Ang may papayo ko ay mag-usap kayo. Ayaw sabihin ng tarot, kausapin mong matindi ang asawa mo. Ang future mo, kung hindi nyo pag-uusapan, ang problema nyo tungkol sa trust issue yan, financial at emosyon, dalawa kasi ang inaano mo, isang financial at saka isang emosyon. Yung emosyon na yon ay tungkol sa pag-ibig kung meron o walang kapartner. Didiretso na kita. At yun ang iniisip mo na saan napupunta ang lahat, 'di ba? Kung walang bisyo o kung walang pinagkakagastosan na iba. So yun ay pag-uusapan nyo. Ha? Ang isa, sa financial, kung totoo bang nagagastos lang niya o kulang talaga. Yun ang pinag-uusapan nyo dito. Pag-usapan nyo para hindi kayo mahiwalay. Kasi sa ayon dito, kailangan mo siyang pakinggan. Kailangan mo siyang kahit paano ipagkatiwalaan. Alamin mo. Ngayon, doon ka gumawa ng kasi ang nangyari dito sa tarot natin, wini-wake up call ka. Kasi talagang gusto mo nang gumib up. Yun talaga ang main problem. Gusto mo nang humiwalay. Umamin ka sa akin. Mabigat na kasi yung mga dami. Yun nga eh. So, tama ang sinabi ng tarot. Na gusto mo nang gumib up. Pero ang sabi ng tarot, wag. Alamin mo muna ang katotohanan. Marami ka rin kasing naririnig. Marami ka rin nalalaman. Tapos, bukod dun, nararamdaman mo pa yung pagod mo araw at gabi. Kasi nga, yun ang hirap ng long distance eh. Pero mag-usap daw kayo. I-save mo daw. Kasi, malay mo naman, magbago. At saka, ang sabi ng tarot, liwanag lang ang kailangan. Ebidensya ba? Wala kang ebidensya ba sa lahat ng mga nararamdaman mo? Tama. Ang sabi, pag usap, tapos yung tungkol naman sa financial, di wag mo ipadala na ipadala. Ikaw mismo ang mag-ipon. May mga estudyante kasi, madam. Yun. Pag ganon, talagang kailangan nyo mag-usap.
Bigyan mo siya ng chance kasi mukhang hindi rin naman niya gustong magkahiwalay kayo. Alam mo lahat ng bagay nakukuha sa pag-uusap. Pero desisyon nyo yung mag-asawa, ha? Tandaan mo, ang kawawa dito sa huli ang bata. Ayan, siguro naman, nakatulong itong tarot natin sa pagdidesisyon mo. Yes, madam. Malaking tulong din siguro naman ito ng pagbibigay. Kasi wala kang nakakausap. Ang mga nakakausap mo, babalitaan ka lang. Hindi mo naman alam kung ano ang katotohanan dun sa balitang yon. Tama? Kahit anak mo pa yan, kahit kadugo mo pa yan, kailangan nyo pa rin pag-usapan. Huwag kang mag-alala. Palalampasan nyo to ng sabay. At huwag ka rin mag-alala. Matagal pang magtatrabaho ka dyan. Ikaw ang susuko. Parang kapamilya na kasi ang turing nila sa iyo. Opo. Mas tiwala sila sa iyo. Ang problema mo lang talaga ay pamilya mo sarili. Paano na? Nakatulong ba sa iyo ang tarot? Yes, madam. Marami Thank you kang so nakita. Oh, maraming salamat ha. At isinyer mo ang buhay mo sa mundo. Pero ito lang masasabi ko sa iyo. Mag-usap kayo. Mahal mo pa siya. Okay. Nasasaktan ka pa eh. Mahal mo siya habang kayo pa. Go! Mag-usap kayo. Huwag kang magpadala sa galit mo. Kasi minsan, sa sobrang galit mo, hindi mo na alam kung ano nagagawa mo. Ganon din naman ako. Normal lang lahat yan sa babae. Kailangan ka lang unawain ng asawa mo. Sabihin mo. At huwag kayong maghiwalay-hiwalay basta. Yes. Meron din naman dinaramdam ang lalaki sa iyo. Kaya, di pakinggan mo. Tapos settle kayo para maging masaya. Huwag mong, lagi mong tatandaan. Magdasal. Kahit natarot na kita, magdasal ka. Bukod sa pagdarasal, hingin mo ang kaliwanagan sa Panginoon. Ibigay mo lahat sa Diyos. At pagkatapos sabihin mo, sabi ni Madam Windra, God sent miracle every day. O, di ba? Lagi mo yan, may milagro yan. May milagro darating sa akin. Ha? Tandaan mo yan. Yes, ma'am. Maraming salamat sa iyong Thank you so pag-share much, ng madam. Okay ba? Thank you. Oh, Yes, madam. Thank